Maliwanag naman doon sa ginagawang ito ng dating congressman na si Saldico na parte ito ng kanilang destabilisasyon. Kasi kitang-kita naman natin, no, objective talaga is the main target ng kanilang paninira itong First Family. Matapos idawit ang Pangulo sa bintang dito sa 100 billion insertion na binabanggit niya, selective, no? Si Pangulo lang yung itinuturo niya. Yung Pangulo mismo ay nagbito doon sa budget insertion. At bakit hindi niya binabanggit itong insertion ng mga senador, itong 142 billion insertion? Ibig sabihin ay tinutumbok niya lang yung Pangulo. Pangalawa, dinamay niya naman itong si Congressman Sandro Marcos na sinasabi niya na parte din ng 50 billion insertion naman, 'di ba? Sa mga bidyong pinapakalat niya. At yun, after nung presidente ni Congressman Sandro, ito namang asawa, no, First Lady, si First Lady Lisa Marcos naman ang kanyang sinisiraan na nagko-control daw dito sa bigas at sa sibuyas. Maliwanag na maliwanag na yung mga Pilipino, guguluhin nila yung isip, lalong-lalo na ngayon at mainit ang usapin, investigasyon sa blood control, nililigaw niya, dinadivert niya. Ah, tama yung sinabi nitong si Kapep Goysia na ito ay gawa-gawa lamang. Sapagkat yung video, yung paggawa ng video, madaling magsinungaling. Anytime, any moment, pumunta ka sa ibang lugar, kumarap ka sa camera, walang nagtatanong sa'yo, walang nagdo-double cross-examination, ay napakadaling magsinungaling. At saka yung pagbablog, iba yung sa hearing eh. Etong ginagawa niya kasi is edited to. Kapag nagkamali siya ng salita, pwede niyang ikat, pwede niyang burahin yung kanyang mga statement. 'Di ba? Pero pag dinala mo yan sa korte at pinasumpaan mo yan at sa harap ng mga judges o kaya doon sa mga mambabatas na magtatanong sa'yo, eh talagang doon malalaman kung nagsasabi siya ng totoo. So hanggat hindi siya pumaharap sa korte o sa anumang pagdinig gaya ng ICI, ay hindi natin dapat paniwalaan yan. Talagang gawa-gawa lang yan. Kasi kahit sino pwedeng gumawa niyan eh. Lalong-lalo na kung magagaling yung direktor. Mamaya yung direktor niya gumagawa pa ng pelikula, di ba? At yung direksyon kasi nila patungo talaga doon sa destabilisasyon na tinatawag. Itinataon pa sa rally, yung kanilang mga pahayag, may part 1, part 2, part 3 pa. So, maliwanag na maliwanag, isang sarswela, scripted kumbaga. So, naniniwala ako sa sinasabi nitong si Kapep Goysia na dapat tayo maging mapanuri tayo. Kasi ang bawat statement, sworn statement na susumpaan mo, kapag itinanong ito sa'yo at hindi magbabago yung sagot mo, doon mapapaniwalaan mo yung mga tao, yung mga nakikinig sa'yo. Pero hanggat ikaw ay naggagawa lang ng video, walang pinagkaiba yan sa isang pelikula na one-sided story. Paano naman yung yung isang storya, yung pinagbibintangan mo? So dapat yan equally, kino-cross examination yan at hindi pwedeng gamitin yan sa korte yung ganyang gawa ng video.